ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may hindi magandang ugali dahil hindi naman tayo pinanganak na perpekto. Kaya nga mahalaga na sikapin nating mabago ang mga kapintasang iyon upang hindi tayo tumandang paurong. Ikaw kabarangay, anong hindi magandang ugali ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Dear Papa Dudut, kilala ang pamilyang Pilipino sa pagkakabuklod-buklod. Nasa kultura na po natin na magsama-sama 1 o 2 beses sa isang taon para magkumustahan sa pamamagitan ng reunion. Noong bata pa kami ng mga kapatid ko ay laging sinasabi sa amin ni Mama na pamilya lang daw ang matatakbuhan namin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya dapat ay hindi namin sirain anumang relasyon ang meron kami sa aming mga kamag-anak. At kahit na nga ngayong matanda na ako ay dala-dala ko pa rin sa puso ko ang mga pangaral na yon sa amin ng nanay namin. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa mga kabarangay natin. Ako si Lana, kaka 34 ko pa lamang at taga Fairview, Quezon City. Isa ako sa mga libu-libong tagapakinig ninyo. Sa katunayan ay nahawaan ko na nga ang mister ko sa pagmamarathon ng mga istorya ninyo online. Bukod kasi sa mga aral at inspirasyon sa buhay na napupulot namin sa pakikinig sa Barangay Love Stories, nagsisilbi na rin po yung bonding namin ng asawa ko, Papa Dudut. Pero hindi love story namin ang gusto kong ibahagi sa kwento ko ngayong tanghali. Magsisimula ang lahat 3 years ago onwards. Dati kaming nakatira sa Navotas dahil mangingisda ang tatay ko. Doon na rin sila nagkakilala ni Mama at karamihan sa mga kamag-anak namin ay taga doon din. Masasabi ko na masaya at magulo ang kabataan ko kasama ang mga kapatid ko't pinsan. Hindi po kami mayaman pero laging pinaghahandaan nila Mama at ng mga kapatid niya ang Pasko at bagong taon kung saan ay nagsasama-sama kami para kumain at magpalaro. Yon ang kaugaliang kinalakhan ko, kaya inakala kong perpekto ang aming pamilya. Adora, kailan mo planong pansinin yung nanliligaw sa'yo dun sa may water refilling station? Dinig ko, gustong-gusto ka raw nun. Tsaka, biyudo yun, kaya ayos na rin. Ano ba pinagsasasabi mo? Kilabutan ka nga. Bakit ako magpapaligaw ay may asawa akong tao? Santisimong babaeng to? Ay, alam naman natin na hindi na magtatagal yung buhay ng asawa mo. Manahimik ka nga. Matakot ka nga sa Diyos. May takot ako sa Diyos, ano? Lagi nga ako nagsisimba tuwing linggo at nagro-rosaryo gabi-gabi. Kung totoo yung sinasabi mo, sana alam mo sa sarili mo na masama yung iniisip mo. Hindi porke may sakit ang asawa ko ganyan mo na tratuhin. Masyado ka namang ano. Ikaw lang naman inaalala ko. Ano nga ko inaalala mo? Siyempre, masarap kaya yung may kasama sa buhay lalo na pagtanda natin. Ako nga nakatatlo na eh. Madali kasi akong magsawa kaya pag ayoko na pinapalitan ko na. Ikaw yun. Magkaiba tayo. Mahal ko ang asawa ko. At kahit na ano mangyari, hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka may mga anak ako, hindi ko kailangan maghanap ng ibang kasama. Hindi naman garansya na makakasama mo pa dito sa bahay niyo yung mga anak mo, lalo na pag nagsipag-asawa na sila. Nandito na po ako. Wala na. Bakit ngayon ka lang, nak? Ay, heavy traffic po kasi kaya medyo ginabi ako. Tapos may hinuhukay pang kanal dun sa main road kaya isang kalsada lang yung nadadaanan. Hassle nga po eh. Uy, Tia, nandito po pala kayo sa bahay. Oo, nakikipagkwentuhan lang naman ako dito sa nanay mo. Talaga po? Gusto ko nang paalisin tong tiyahin mo eh.
Nakakainis kasi yung mga sinasabi. Grabe ka naman ate. Tungkol saan po ba yung pinag-uusapan nyo kung ayos lang malaman? Ayos lang naman, pero baka pati ikaw mainis. Napakasulsol mo talaga. Bakit maiinis si Lana? Sigurado ako na pag nalaman niya baka nga matuwa pa siya at pasalamatan ako. Tungkol saan nga po kasi yun, Tia? May nagkakagusto kasi sa mama mo. Yung may-ari ng water refilling station dun sa kanto. Biyudo yun. Malaki na rin ang mga anak. Sinabi ko lang naman dito sa nanay mo na magpaligaw na kasi syempre, hindi natin sigurado ang buhay. Sobra naman po kayo. Buhay pa po yung tatay namin. Konting respeto naman. Anong konting respetong pinagsasasabi mo? Bastos po kasi yung sinabi nyo. Anong bastos doon? Lahat bastos. Hindi ko alam kung paano nyo nakuhang sabihin yun Alam nyo na nga may pinagdadaanan yung pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Imbis na mapagaan nyo yung loob namin, lalo nyo lang pinabibigat. Depende yun kung paano nyo tatanggapin. Minasama nyo. Kaya kasalanan nyo yun. Talaga namang, ayaw nyo pang tumigil Huwag mo na lang patulan yung tiya mo. Baka hindi pa yan nakakapaghapunan Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, Adora. Baka nga hinahanap ka na ng mga anak mo Anong oras na Uuwi naman talaga ako Pero, pautangin mo muna ako ng bigas. Gawin mo ng 3 kilo pero sa sunod na linggo na yung bayad Dali na para makauwi na ako. Papa Dudut, pangalawang kapatid ni Mama si Tia Adora. Sa 5 kapatid ng Mama, ang tiyahin kong ito ang hindi ko masyadong paborito. Matabil kasi ang dila niya kahit na lagi niyang sinasabi na prangka lang daw siya. Pero para sa akin ay magkaibang bagay po yun. At habang nagkakaedad ako ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kasakit magsalita. Bukod doon ay napaka-insensitive din niya na tao. At patunay na doon ang pangbubugaw niya kay Mama sa ibang lalaki kahit na buhay pa naman. At ang malala pa ay may sakit ang tatay namin. Kaya nga gigil na gigil ako sa kanya ng gabing yon. Pero laging sinasabi ng Mama na pagpasensyahan ko raw ang Tia Adora ko. Sa kanilang 6 na magkakapatid, ito raw talaga yung espesyal. Premature raw kasi ito at sakitin kaya kung ano-anong gamot ang pinainom sa kanya noong bata pa lamang. Nasalinan din daw ito ng dugo noong minsang nagkadengge. Kaya siguro ganun yung pag-uugali niya. Ewan. Pero hindi talaga nakakatuwa itong tiyahin ko at kahit na anong pangunawa ang gawin ko ay dumarating pa rin yung puntong bigla na lamang may sumasanib sa akin na masamang espiritu para patulan ko siya, Papa Dudut. Ate, nandiyan ka ba sa tindahan nyo? Ay, Tia, kayo pala. Wala po si Mama, namalengke po. Ay, ganun ba? Pwede ba akong makautang? Ano pong uutangin nyo? Panlaba lang sana. Sabong bareta tsaka powder. Ay, samahan mo na rin ng sabong mabango, pampaligo tsaka shampoo at conditioner. Sige po, pero kailan nyo po planong bayaran? Grabe ka naman. Di ko pa nga nagagamit yung mga inutang ko. Tinatanong mo na kung kailan ko babayaran. Huwag nyo po sanang masamain. Siyempre, pinapaikot lang ni Mama yung puhunan ng tindahan. Babayaran ko naman kayo Masyado kong sigurista. Ilang beses nyo na po kasing sinabi yan, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong inaabot na pambayad. Yung inutang nyong bigas, sabi nyo babayaran nyo sa susunod na linggo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pumatong na lang yun sa mga utang nyo nung nakaraang buwan pa. Madadagdagan na naman po ngayon. Wala na pong space sa listahan nyo, Di isulat mo sa likod. Late-late na bagay pinoproblema mo. Huwag naman po kayong ganyang magsalita. Paano hindi ako magkakaganito? Akala mo ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo kamag-anak nyo naman ako. Kaya nga po pinagpapasensyahan namin kayo kapag delay yung bayad nyo kasi kamag-anak namin kayo. Ito na po yung mga kinuha nyo, Tia. Pinlastik ko na rin para di na po kayo mahirapang bitbitin. Ay, salamat naman. Buti naisip mo yan. Walang anuman po. Ingat po kayo. Sandali. Maalala ko lang. Parang malapit ka nang mag-birthday, di ba? Po? Opo. Sa susunod na buwan na yon.
Buti pa kayo naalala nyo. Ako kasi nakalimutan ko na. Uy, syempre, tanda ko lahat ng birthday ng mga pamangking ko, no? Okay po. Pero ilang taong ka na ba sa birthday mo? 30? Hindi po, 32 na po ako noon. Nako, lalagpas ka na pala sa kalendaryo. May masama po ba doon? Meron! Lalo na hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa mama mo. Kailan mo ba kasi planong mag-asawa? Asawa agad? Wala pa nga po akong boyfriend. O di sige, boyfriend. Kailan ka ba magbo-boyfriend? Tia Adora. Wag mo na akong lilinyahan na wala ka pa namang hinahabol na deadline kasi ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka na bumabata. May expiration yung matres nating mga babae kung plano mo magkaanak. Baka mahirapan ka na. Sige ka. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala bakit hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Siguro babae gusto mo, no? Huling check ko sa sarili ko, lalaki pa rin naman po. Kaya nga lumandi ka na. Gayahin mo ako. Talo pa kita Ano pong gagayahin ko sa inyo? Yung mabilisan yung pagpapalit ng mga lalaki? Hay, sobra ka naman sa sinabi mo. Huwag niyo na po kasing problemahin yung tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Darating din po tayo doon. Baka nga magulat na lang kayo kasi naunahan ko na kayo magpakasal. Ay, nakakainis ka naman Alis na nga ako rito bago pa masira ang araw ko. Sige po, ingat po uli kayo. Baka makatapa kayo ng jackpot, lalong masisira araw nyo. Papa Dudut, taon-taon na lang laging kinukumusta ni Tia Adora kung kailan ko planong mag-asawa. Yun bang parang may pa-countdown siya na malapit na raw lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Akala mo naman ay may makukuha kong premyo sakaling magka-boyfriend na ako o makapag-asawa tulad ng gusto niyang mangyari. Kahit na sanay na ako sa mga tanungan niyang ganon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin mapigilang ma-stress lalo na may pinagdadaanan ng pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Tapos ay sumasabay pa talaga siya. 5 ang mga anak ni Tia Adora, 25 anyos ang panganay at 8 taon naman yung bunso. May naging karelasyon siyang mga lalaki at nagkaanak sa mga ito, pero kapwa hindi nauwi sa kasalan. Bale sa una niyang kinasama 3 ang naging anak niya at sa pangalawa naman ay 2. Hiwalay na rin naman siya doon at noong mga panahong yon ay meron na siyang boyfriend na mas bata sa kanya ng 15 taon. 43 years old na ang tiyahin ko at 28 naman na yung boyfriend niya. 3 taon lang ang tanda sa panganay niya. At lagi niyang binibida na talo pa raw niya ako dahil sa edad niyang yon ay may asim pa siya at ibubuga sa mga lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa tiyahin ko. At kahit na may sinasabi sa kanya yung iba naming kamag-anak dahil sa pagiging bida-bida niya, ay hindi ko na yon ginagatungan pa lalo't hindi ganoon yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Kaya nga sa abot na makakaya ko ay pinapalagpas ko na, Papa Dudut, ang mga sinasabi ng tiya ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang na sana'y magbago na siya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo pero hindi bumuti ang lagay ng tatay namin. Sa katunayan ay labas-masok na rin siya noon sa ospital at nagsimula lang yon sa ubo at lagnat na nauwi sa pulmonya. Noong huling beses na dinala namin siya sa ospital ay huling beses na rin pala na makikita namin siyang buhay, Papa Dudut. Ang sakit mawala ng magulang pero inisip na lang namin na nakapagpahinga na siya sa piling ng Panginoon. Pinagtulungan naming magkakapatid ang burol at libing ng tatay namin. Kahit na malungkot ang aming pamilya ay nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makasama si Papa ng ilang taon bago niya ito bawiin sa amin. Kahit na iniwan na kami ng tatay namin, nanatiling matatag ang aming pamilya. Nangako kami ng mga kapatid ko sa isa't isa na hindi namin pababayaan ang mama namin. Pero lagi namang sinasabi ni mama na kaya niya ang sarili niya at ayos lang daw kung gusto na naming mag-asawa o bumukod.
Malalaki na rin kasi kami at nasa tamang edad na rin. Tapos na rin kami sa pag-aaral, may pinagkakakitaan namang maliit na tindahan si mama. Pero pinangako ko sa sarili ko na habang wala pa akong asawa ay babantayan ko ang mama namin at aalagaan ko siya. Mabilis nga na lumipas ang 3 buwan at nakarating sa kaalaman ko na patuloy pa rin kinukulit ng tiyaheng ko si mama na magpaligaw gayong wala na raw naman ang tatay namin. Grabe kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik, Papa Dudut. Alam mo, malapit na akong mapikon dyan sa tiyahin mo, nak. Ang kulit! Panay bugaw sa akin doon sa biyudong may-ari ng water refilling station dyan sa kanto. Sinabi ko na ngang hindi ako interesado, pilit pa rin ang pilit. Bilib nga po ko sa inyo kasi hanggang ngayon hindi pa kayo napipikon kay Tia. Mapipikon pa lang, sabi nyo. Ang haba rin ng pasensya nyo eh. Oo naman. Kasi iniisip ko pa yung mararamdaman niya. Kilala mo naman yung tiya mo. Napakabalat sibuyas. Opo, pero siya nga hindi niya iniisip yung nararamdaman nyo. Kamamatay lang ni Papa pero gusto niya na agad na palitan nyo. Kahit nga nung may sakit pa lang ang papa nyo, sabi na siya ng sabi tungkol sa bagay na yon. Sa susunod, sasabihin ko na talaga sa kanya na kung gusto niya, siya na lang yung magpaligaw doon. Total, sanay naman siya na maraming nagkakagusto sa kanya. Ay opo, proud pa nga siya na marami pa rin daw nagkakandara pa sa kanya kahit na may jowa na siya. Wala naman akong pakialam doon kasi buhay niya yon. Ang akin lang sana, wag niya na akong idamay. Kahit na wala na ang papa nyo, hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Kontento na ako na siya lang yung lalaking minahal at pinakasalan ko. Hindi ko na kailangan kumilala ng ibang lalaki, no? Sana maintindihan ni Tia na hindi lahat ng tao katulad niya. Yun bang hindi mapakali kung walang lalaki? Pero ako lang naman to. Matanda na rin kasi ako kaya ayoko na talagang pumasok sa panibagong relasyon na yan. Kaya lang ikaw, bata ka pa at hindi ka pa nai-in-love. Ang akin lang naman, may plano ka bang mag-asawa o mag-boyfriend man lang? Meron naman po. Yung totoo, may naliligaw po sa akin, Ma. Talaga? Isagutin mo na yan! Hala si Mama oh, naliligaw pa nga lang. Natuwa lang naman ako kasi ngayon mo lang sinabi na may nanliligaw sa'yo. Kaya nga sana wag mo nang patagalin, ha? Hindi na uso yung inaabot ng ilang buwan. Sagutin mo na agad para maipakilala mo na rin sa amin ng mga kapatid mo. Naku, matutuwa yung mga yun. Wag po kayong mag-alala kasi feeling ko, siya na talaga. Matagal na rin kasi niya akong gusto. Ako lang yung nagtataboy sa kanya nung una. Talaga? Bakit mo naman siya tinataboy? Kasi naiinis ako sa pagiging mahangin niya. Pero habang unti-unti ko siyang nakikilala, nalaman ko na mabait naman pala talaga siya. Maginoo at magalang. Sigurado ako magugustuhan niyo rin siya sakaling ipakilala ko na siya sa inyo. Kung ganon, excited na ako. Basta balitaan mo ko sakaling sinagot mo na siya, ha? Magluluto ako ng masarap pag pumunta siya rito sa bahay natin. Sige po. Pero pwede ba ngayon na kayo magluto ng masarap? Namimiss ko na po kasi yung special sisig niyo eh. Nung nakaraang araw pa ako nagkikrave noon. Nako, at naglambing na nga atong anak ko. Sige na po. Ako na magbabantay sa tindahan habang nagluluto kayo. Damihan niyo po ng sili ah. Gusto ko yung maanghang. Oo, nadamihan ko talaga para pag humingi yung tiya mo ay mapaltos yung bibig niya sa anghang. Ma naman. Joke lang. Pero kilala mo naman yung tsahin mong yun. Kahit 5 bahay yung layo sa atin, naaamoy niya pa rin kung ano yung niluluto nating ulam. Lalo na kung masarap. Oo nga po. Maya-maya pupunta na siya rito na may dalang platito. Oo, tapos masahol doon may panibago na naman siyang uutangin sa tindahan natin. Ay, nako! Si Adora talaga! Papa Dudu, tuwang-tuwa si Mama nang malaman niyang merong nanliligaw sa akin. Sa katunayan ay gusto na raw niyang sagutin ko yon para naman may pakilala ko na sa kanya. Sa totoo lang ay matagal na kami nag-uusap nitong katrabaho ko.
Masugid ko na talaga siyang manliligaw pero hindi ko lang masyadong pinapansin. Akala ko ay mawawala na lang yung pagkagusto niya sa akin pero ako yung biglang nagkagusto sa kanya. Siguro'y ginayuman niya ako pero hindi naman ako nagrereklamo. Masarap naman talagang ma-in love kaya nga pagkalipas lang ng 2 linggo, Papa Dudut, ay binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. As usual ay nakarating sa buong angka namin na sa wakas ay may boyfriend ako. At nung araw nga na dinala ko siya sa bahay para ipakilala kay mama at sa mga kapatid ko, abay biglang umiksena si Tia Dora. Nakala mo'y kung sinong nakapagtanong sa boyfriend ko. Ang malala ay tungkol pa sa personal niyang buhay ang mga tinanong ni Tia. Katulad ng ilan silang magkakapatid, may business raw ba ang mga magulang ni boyfriend at kung magkano raw ang sinasahod niya. Katwiran ni Tia Adora ay concern lamang daw siya sa akin. Kung kaya ba niyang buhayin ang pamangkin niya kapag nagpakasal na kami. Nakakaloka. Hindi nagtagal ay na-engage kami ng boyfriend ko at nagpakasal na rin kami, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay may bahay na kami na binigay ng parents ng asawa ko sa kanya. Pero i-renovate pa lang namin kaya sa bahay muna kami tumira. Kasama si mama lalo na noong nabuntis ako. Inabot din ng 1 taon ang renovation pero dahil cesarean ako ay pinili ko muna magstay sa bahay namin para maalagaan ni mama. Ang hirap din kasing kumilos kung ako lang mag-isa. Lalo na at sariwa pa yung tahi ko. Pero nakaraos din naman ako at hindi nagtagal ay sumapit yung araw ng pagpapabinyag namin sa aming baby. Pero hindi ko akalain na pati yon ay guguluhin ni Tia Adora nang mag-imbita siya ng sandamakmak niyang mga kazumba sa binyag ng anak ko para makikain, Papa Dudut. Yun, Lana? Bakit ganun lang? Kakaunti yung pinakain mo dun sa mga kazumba ko. Sabi nung isa, hindi raw sila nabusog. Mawalang galang na po, Tia Adora. Pero hindi ko naman po kasalanan kung pumunta sila rito eh. Hindi ko naman sila inimbita. Kayo lang naman po yung nagsama sa kanila rito. Alam niyo namang may iba pa kaming bisita. Bisita rin naman sila. Mga kazumba ko nga yun. Eh di sana kayo yung nagpabinyag, saka kayo rin yung nagpakain. Ano sinabi mo? Alam nyo, buti na lang talaga may extra money pa kaming mag-asawa para magdagdag ng pagkain. Kasi nakakahiya naman kung pinalis namin yung mga bisita nyo kanina. Pero imbes na magpasalamat kayo sa akin o kahit man lang humingi ng pasensya dahil masyado kayong pabida, nakuha nyo pa talaga akong awayin kasi hindi nabusog yung mga kazumba nyo? Nasa tamang pag-iisip po ba kayo? At ako pa talaga yung pabida? Sumusobra ka na ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya nga kahit na nakakabwisit kayo, nagtitimpi ako sa inyo. Pero hindi ko na talaga kinaya ngayon. Hindi naman kami mayaman kaya nga binadget namin yung pagkain sa binyag ng anak namin. Para lang sana yun sa mga kinuha naming ninong at ninang at sa mga kamag-anak. Pero anong ginawa nyo? Nagsama kayo ng ibang tao tapos gusto nyong pakainin ko silang lahat? Sobra namang kagarapalan yan. Kasalanan ko bang kulang yung budget nyo? Sana kasi pag nagpapabinyag kayo, pinaghahandaan nyo. Ako pa pala ngayon yung garapal nang dahil lang doon? Aba, nakakasama ka ng loob ah. Ay wow! Kayo pa talaga yung masama ang loob? Kamusta naman kaya yung pakiramdam ko? Naisip niyo man lang ba yun bago sumama ang loob niyo sa akin? Feeling ko hindi, kasi ganyan naman kayo. Wala kayong pakialam sa ibang tao, kahit mga kamag-anak nyo. Kasi sarili nyo lang yung palagi nyong iniisip. Hindi totoo yan ha, huwag kang mag-imbento. Hoy Adora, ginawa mo pa talaga sinungaling yung anak ko? Halos lahat ng kamag-anak natin alam yung pag-uugali mo. Huwag mo namang kampihan yung anak mo, Ate Miriam. Sinong kakampihan ko, ikaw? Alam mo matagal kong iniwasan na masaktan ng damdamin mo Kaya hindi kita madalas pinapatulan.
Nagtitimpi ako sa'yo kasi magkapatid tayo at ayoko masira ang relasyon natin pero nakakainis ka na talaga. Pati binyag ng apo ko hindi mo pinalagpas. Ano ba kasing kinakagalit nyo? Pagkain lang naman yon. Kahit siguro ano talagang paliwanag namin, hindi mo maintindihan yung punto rito. Hay nako, ewan ko sa inyo mag-ina. Makakarating sa iba nating kamag-anak na inaway nyo ko at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Tingnan natin kung hindi kayo masira sa kanila. Lalo ka na, Ate Miriam. Akala mo kung sino ka. Di magsumbong ka! Gusto mo samahan pa kita? Tara! Grabe ka na talaga sa akin Yung ugali mo ang mas grabe! Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Sana naman bago ka mang-insulto ng kapwa mo, matuto ka namang manalamin nang sa ganon, makita mo rin kung gaano kadumi ang pag-uugali mo. Ang hirap sa'yo, masyado ka nagbubulag-bulagan. Tama po si Mama. Sana ma-realize nyo yon bago pa mahuli ang lahat. Wala akong dapat ma-realize dito kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Ang yayabang nyo porque umasenso lang kayo ng konti. Tandaan nyo na laging binababa ng Diyos ang mga mapagmataas. Wala pong nagmamataas dito. Kung meron, baka kayo. Sumusobra ka na talaga, Lana. Hindi mo na ako ginalang. Hindi ka rin kasi marunong gumalang sa iba. Kaya paano ka igagalang ng anak ko? Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Sige na! Mabuti pa nga. Ayoko na makita yung mga pagmumukha nyo. Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na pagsalitaan ng masakit ang tiyahin ko dahil sa ginawa niya. Walang respeto na kung yon ang gusto niyang itawag sa akin pero harap-harapan na niya akong binastos dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang talaga at nagawan pa rin namin ang paraan na mapakain ang lahat ng mga in-invite niya na wala naman sa listahan namin. Pero syempre napagastos kami ng malaki ng asawa ko. Hindi naman kami mayaman kaya nga hanggat maaari ay binabudget namin ang aming pera. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naggalit at nagtampo sa akin si Tia Dora. Hindi niya ako kinausap at narinig ko na lamang na chinichismis niya kami ni Mama sa iba naming mga kamag-anak, Papa Dudut. Pero mas marami siyang sinasabi tungkol sa akin na kung ano-anong hindi magaganda sa pandinig tulad ng maramot daw ako, gahaman at hindi na aasenso. Alam ng mga kamag-anak namin na hindi yun totoo dahil matulungin akong tao. Pero sinabi ng mister ko na wala naman daw akong dapat na patunayan kasi alam din naman nila kung gaano kagarapal ang tiyahin namin. At habang tumatagal, Papa Dudut, imbis na magbago ay lalong lumalala ang ugali niya sa pagiging tsismosa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide na kaming lumipat sa bahay namin ng mister ko bago pa ako mapanot sa stress dahil kay Tia Adora. At laking luwag sa dibdib na sa wakas ay malayo na rin ako sa kanya. Pero syempre challenging din dahil nasanay na ako na nasa tabi ko si Mama. Bukod doon ay nami-miss ko rin sila ng mga kapatid ko kaya nga madalas akong tumatawag sa kanila sa bahay. Mabuti na lang dahil lagi rin nila kaming binibisita ng mag-aama ko para naman mabawasan ang lungkot ko. Marami ako narinig na kwento tungkol sa lugar namin nung umalis ako pero ang pinaka-highlight talaga doon ay ang pakikipagtana ni Tia Adora sa ibang lalaki. Na nakilala lang daw niya sa isang dating app isang buwan pagkatapos kong umalis sa Navotas. Oo, iniwan niya ang mga anak niya. Yung mga bata pa ay kinupkop at inalagaan ni Mama. Naawa naman daw kasi siya lalo pa at may sarili na ring pamilya ang panganay na anak ni Tia. Kaya walang titingin sa iba na mga pinsan ko. Wala namang kaso sa akin yon dahil naaawa din ako sa kanila. Para na rin kahit papaano ay may kasama si Mama sa bahay at pagbabantay ng tindahan niya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Tia Adora, no?
Hindi na ba talaga siya uuwi? Kawawa naman po yung mga anak niya. Ewan ko. Wala sabing nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi rin naman magawang tumawag kahit man lang kumustahin yung mga anak niya. Grabe. Hindi ko akalain na meron palang mga magulang na kayang abandonahin yung mga anak niya para lang sa isang lalaki. Kaya nga lahat kami ng iba mong tiyahin at tsuhin nagulat din. Ano pong sabi nung boyfriend ni Tia? Yun nga. Nalaman namin na hiniwalayan na niya pala kasi raw napansin niya ng lalaki na. Bukod doon, ginagatasan lang daw siya at madalas awayan kapag wala siyang maibigay na pera. Kawawa rin. Pero buti na lang natauhan kasi bata pa naman yun. Baka makakilala pa siya ng mas matinong babae na pwede niyang pakasalan kesa dun sa tiyahin mo. Ay, si Tia po talaga yung may problema rito. Hindi siya mapakali pag wala siyang ibang lalaki. Kaya siguro lagi silang naghihiwalay ng mga kinakasama niya noon. Ay oo, madalas yan silang nag-aaway noon, matindi. Sa sobrang tindi, nagkabaranggayan pa sila. Lalo na yung tatay ng 3 niyang anak. Pinapatulan talaga nun si Adora. Hindi rin nagpapatalo pero sa huli sumuko rin sa ugali ng kapatid ko. Ako nga na ate niya sumusuko rin sa kanya. Pero dahil sa ginawa ni Tia, mga anak naman niya ang apektado. Kaya nga, sa sobrang awa ko dun sa mga magkakapatid, iniisip ko ng kupkupin. Tama lang naman po yung ginawa niyo kasi wala na rin namang titingin sa kanila. Oo nga, kasi yung panganay ni Adora may asawa at sarili na ring pamilya. Pero kinokontak naman po ba kayo? Oo, lagi nga kinukumusta yung mga kapatid niya. Sabi niya sa akin pupunta raw siya sa bahay sa susunod na linggo. Mag-iipon lang daw sila ng pamasahe. Bakit po? Saan na ba sila nakatira ngayon? Umuwi pala sila ng probinsya ng asawa niya, dun sa Bohol. Naku, ang layo na rin pala ng tirahan niya. Oo, pero lagi naman siya nakikipag-usap sa mga kapatid niya sa cellphone. Lalo na ngayon. Kahit siya hindi rin makapaniwala sa ginawa ng nanay nila Sabi pa nga niya sa akin na baliw na raw si Adora. Pero sana ma-realize ni Tia na mas mahalaga pa rin ang mga anak niya kaysa dun sa bago niyang lalaki. Sana nga. Kaya lang dinig ko, mapera rin yung bago niya Kaya siguro nakipagtanan siya ron. Matakot pa rin siya sa karma. Baka isang araw singilin na lang siya ng kapalaran dahil sa pag-abandona niya sa mga anak niya. Sana nga talaban ng konsensya yung tiyahin mong yun para maisip niya pa rin yung tama. Kasi sabi mo nga baka makarma siya. Mas nakakatakot yun, nak. Opo, Ma. Kaya nga po gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahit iniwan na tayo ni Papa, kami pa rin ang mga kapatid ko yung priority nyo. Oo naman. Kasi mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Napapalitan at pwedeng iwanan ng mga lalaki pero ang mga anak, hindi. Alam ng tatay nyo na ganun yung prinsipyo ko. Kaya siguro natakot siya magloko nung nabubuhay pa siya. Pero hindi naman manluloko ang papa nyo. Mahal na mahal ako nun at mahal na mahal ko rin siya. Mahal din po namin kayo, Ma. Salamat po uli sa lahat-lahat. Lalo na sa pag-aalaga niyo sa akin ngayong may sarili na rin akong anak. Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganong klase ng ina. Yun bang kayang iwan ang mga anak para lang sumama sa ibang lalaki? Tuluyan na ngang nawala ang katiting na respeto ko kay Tia Adora dahil sa ginawa niya sa mga pinsan ko. Ang hirap lang kasi na lagi raw siyang hinahanap ng bunso niyang anak. Wala namang maisagot si Mama kundi ang umalis at baka hindi na bumalik pa. Papa Dudut, awang-awa ako sa pinsan kong yon dahil nakakatulugan na lang daw ang pag-iyak. Lumipas pa ang 1 taon at hanggang sa sumapit itong 2024 around March nang makarating sa amin ang balita na may kamag-anak daw kaming nakakita kay Tia Adora na nasa Taytay Rizal at namamalimos na. Pero hindi raw nila nakausap dahil paglapit nila ay mabilis daw itong tumakbo papaalis. Nag-alala naman kami ni Mama nang malaman yon kaya kami na mismo ang pumunta noon at nagbaka sakali na makita namin siya. Pinagtanong-tanong namin ang kinakaroonan niya at makaraan nga ang 1 buwan na paghahanap ay may nakapagturo naman kung saan siya matatagpuan. Dinala kami ng aming paghahanap sa isang maliit na paupahang kwarto sa bayan ng Angono. Doon namin natagpuan
ang aming hinahanap. Pasensya na kayo ate, kasi hindi pa ako nakakapag-ayos ng bahay. Kakagaling ko lang sa pagtitinda kaya medyo pagod pa ako. Hindi ko lang din kasi akalain na mahahanap niyo ko rito. Wala namang kaso kung magulo pa tong nirerentahan nyo. Hindi naman kami maarte ng anak ko. Pinuntahan talaga namin kayo dito nung nalaman namin na may nakakita raw sa inyo na kamag-anak natin na namamalimos. Totoo po ba yun, Tia? Oo, pero isang beses ko lang ginawa yun. Oh, bakit ka umiiyak, Adora? Desperado na kasi ako noon eh. Wala nang tindahang nagpapautang sa amin eh. Gutom na kami ng anak ko. Ilang araw na kaming hindi kumakain. Wala rin kaming malinis na tubig na pwedeng inumin kasi pinutulan na kami nung may-ari ng nirerentahan namin. Ha? Grabe naman yun. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakakabayad ng renta kaya tama lang daw na putulan niya kami ng tubig at kuryente. Tapos palalayasin niya na sana kami kung wala pa ako maibabayad kaya nga dumilihensya na ako sa pamamalimos. Hiyang-hiya ako pero tiniis ko na lang kasi nga para rin naman yan sa amin ng anak ko eh. Kaso doon ko nga nakita yung isa nating kamag-anak. Lalapitan niya sana ako pero natakot ako kaya tumakbo ako palayo. Bakit mo kasi siya tinakbuhan? Sana noon pa lang nahanap ka na namin at nalaman na namin ang sitwasyon mo. Nahihiya ako. Ayokong maging usap-usapan niyo pag umuwi ako sa atin. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin kasi kasalanan ko naman eh. Siguro nga ito na yung karma ko kasi iniwan ko yung mga anak ko. Ang sama-sama akong ina. Tahan na po, Tia. Lahat naman tayo nakakagawa ng mali eh. Pero sobra-sobra yung pagkakamaling nagawa ko. Biruin mo, inabandon ako yung mga anak ko para sumama sa ibang lalaki. Kaya siguro pinarusahan ako ng Diyos kayo nang kunin niya sa akin yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Namatay na yung anak namin nung nakaraang buwan lang, ate. Mahapaginghangit. Nagkasakit siya. Lumala kasi hindi ko agad nasugod sa ospital. Tapos, huli na nung nadala ko. Ang hirap. Ang sakit mawala ng anak. Tapos humingi ako ng tulong sa barangay para maipalibing yung anak kong namatay kasi walang-wala talaga ako. Hindi ko na nga siya naiburol. Tapos, yung natirang pera sa donasyon nila sa akin ginamit ko pampuhunan para makapagtinda-tinda ako. Pinakiusapan ko rin yung may-ari ng nirerentahan ko na huwag akong paalisin kasi baka sakali na ako matulog. Buti na lang naawa siya sa akin. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa atin sa Navotas? Hinihintay ka rin ng mga anak mo. Nahihiya nga kasi ako sa inyo. Siguradong pagtatawanan ako ng iba nating mga kamag-anak. Hindi nila gagawin yon pag nalaman nila mga pinagdaanan mo. Pasensya ka na kasi naduwag din talaga ako. Hanggang ngayon, hiyang-hiya ako sa inyo ni Lana pero buti na lang din na nahanap niyo ako. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo gustong makita at makausap para humingi ng tawad. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala na yun sa amin ni Mama, Tia Adora. Napatawad ka na namin. Kaya nga nung nalaman namin na nakita ka ng kamag-anak natin dito sa Rizal, nagpursige kami na hanapin ka para kamustahin. Hindi lang namin nakalain na ganun na pala katindi yung pinagdaanan mo. Pero tandaan mo, Tia, nakasama mo na kami ngayon at hindi ka na mag-iisa.
Tama si Lana. Kaya umuwi ka na sa bahay. Kasi hinihintay ka na rin ng mga anak mo. Miss na miss ka na nila, lalo na yung bunso mo. Oo, ate. Uuwi na ako. Miss na miss ko na rin sila. Papadudot awang-awa kami ni Mama sa mga sinapit ni Tia Dora. Ayon pa sa kanya ay naging malupit daw ang kinakasama niya noon. Noong nagtanan sila ay dinala siya nito sa Rizal. Nagsama sila at nabuntis pero 3 buwan pa lamang ang tiyahin niya or tiyan niya nang magloko ito at iwanan na siya. Nalaman niyang nagsisinungaling lang pala ito sa kanya noong sabihin itong mapera ito kasi may negosyo. Masyado raw nasilaw sa pera sa Tia Dora kaya nagpauto siya rito at hindi na nakapag-isipan ng tama. Kaya nga noong karmahin siya at magkasunod-sunod ang kamalasan sa buhay niya ay pinagsisihan niya ng husto ang mga kasalanan niya. Sa ngayon, Papadudot, nasa Navotas na ulit ang tiyahin ko kasama ang mga anak niya. Nagkapatawaran na rin naman sila kaya masaya na rin kami para sa kanila. Tinulungan din siya ni Mama na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan para ipagpatuloy ang pagtitinda niya. Kaya nga meron na ring pinagkakakitaan si Tia Dora na siyang pantustos niya sa mga pangangailangan nila ng mga anak niya. Ang laki ng pagsisisi niya sa buhay dahil naging gahaman siya at garapal. Ilang beses niyang sinabi sa akin na gusto na niyang magbagong buhay at masaya ako kasi nakikita ko naman na sinusubukan niya talaga. Tulad ng sinabi ko ay napatawad ko na siya sa mga kasalanan niya sa amin. Sa huli, pamilya pa rin namin siya at pamilya ay laging nagtutulungan at hindi nagtatanim ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lana. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.